fixed yung kanilang lanes, ay baka magkaroon ng snowball effect for the side of AP Bren. Pero ang kinaganda naman for Onyx kasi, very straightforward yung kanilang answer, no? You win the lane, you snowball with the YSS. Actually, 10-ball lineup to from Onyx. Yeah. And when we look at this lineup, alam nating pangtunaw din sa Uranus itong build na or pick na ito mula kay Kelra. And matagal-tagal na nating hindi nakikita ito, pero magbabalik muli. And welcome to the Land of Dawn for our first game of this best of 3. Onyx Philippines kontra AP Bren. Dito na natin malalaman kung sino ang magbibigay ng unang panalo sa loob ng sering ito. And it's refreshing to see na makakita nga tayo ng mga mage heroes onto gold. But remember, wala na yung Ruby Didi po. Baka kasi may expect later on. Pero mas mabilis na po yung transition onto the dark and light form para sa isang Lunox. Pero dito sa may bandang taas. That's very bad. Ganon. And first blood here for Brusco. That is very, very bad. I don't know what happened, kung paano napababa ni Kirk yung buhay ni Lord JM nung ganon. But those kinds of invades, medyo game-breaking yun sa totoo lang. Nakita natin yun ng MSC nung napatay si Cram at one point. And this is the same story for AP Bren. Wala yung Uranus, so yung tempo nila ay sobrang bababa. Tsaka nakita na natin, Ionic Edge ang kinuha niya. Siyempre, level 1 Uranus. Kaya naman wala din talagang dash and wala ding flicker. The Purify was expended quite early. Kaya naman ang first blood ay talagang napunta sa Onyx Philippines. At ngayon, hawak na nila yung tempo. This is a really bad thing na ibibigay sa Onyx dahil ang kalaban mo rin dito, YSS. Yeah, yung ang kailangan mo isipin na next dito dahil hindi na kailangan intindihin yung pasok doon si James Max, kaso nga lang di ba siya makakalabas pa. Pero makakalabas pa rin. And Lord JM on the front, just sustaining everything that he can. Kirk madadampot, andyan pa rin naman yung mga pagtalon. Patay ka. Infernal Pursuit, Aqua is down. At mukhang mananalo pa nga sila sa turtle fight na yun. Onyx Philippines, hindi naging okay yung flicker dark wave sana ni Kirk, pero napaganda naman at tumagal pa siya sa harap. I was gonna say medyo maaga yung dark wave talaga. Very, very evident. And naramdaman ng Onyx medyo awkward yung kanilang pagpasok. Pero ang saving grace doon is yung kanilang commitment. Sobrang decisive nila na okay, ilaban na lang to. You saw how committed Brusco and Super Prince was in terms of taking down a hero on the side of AP Bren. Yun nga lang, medyo outplacer ng Lancer ng konti. But it still ended up being a net win for Onyx kasi walang gumagalaw kay King Kong. So nakalibre ng pagong si King Kong. And si Kirk, niredeem pa niya yung sarili niya. At sa totoo lang, no, itong early game na to, ina-expect ko nga na mas makakapalag sana ang AP Bren. Again, you have Uranus na kaya talagang tumangki sa may bandang harap. But sadly, dahil nga doon sa nangyari sa early first blood na nakuha ng Onyx Philippines, ay medyo hirap ang AP Bren sa kanilang early game rotations. Yep. And ang masakit dito, again take note, Deadpool squad. Itong lineup ng Onyx Philippines, malaking factor dito yung kanilang mid-game tempo. Especially kapag lumabas na yung mga Sky Piercers on the side of Onyx. Ang daming pwedeng humawak, pwedeng yung Lunox, pwedeng yung Kagura. And lately, nakikita ko yung Sky Piercer minsan sa YSS pa. Uy. Interesting take yun Pero let's see kung ganyan magre-reflect dito kay King Kong. But talking about the XP laners din kanina, heavy kasi na nakarlay din yung tempo sa lab before the first turtle. At kaya si Lord JM at laging dadalawan at maaring matanggalin ng Onyx. At may sapat silang burst damage para gawin yan. Para Onyx Philippines, mukhang papasok dito kay Aqua. Pero hindi nila tutuloy. Napakasakit na ni King Kong. Isang pana pa lang yun, pare. Alam mo kung yung mga kalaban ng Onyx, mababadog ka kay King Kong. Parang lalo pag mid laner ka, ba't laki ka ba nandito? Oo nga. Ba't ba laki ka dumadaan? Nakakailang ka na. And this is to answer the question, parang more than 4 times na atang dumaan si King Kong in a span of 4 minutes. Pero mukhang magkakaroon ng 3v2 dito sa may bandang gitna. At dahil nga wala masyadong crowd control ng AP Bren, ay mukhang hindi matutuloy ang laban na yun as the second turtle of the game spawns. Mauuna sa pwesto ang side nila X-Nova, pero nandiyan naman si Brusco para sa vision. Staying on the lane pa rin naman dito sila Super Friends. Nandiyan yung mga payong, nagdinig for position here sa members ng Hive. Pero sa kabilang banda naman Brusco still holding on to the Makbo daw sa pinakalikuan. There's the Tsunami Slam. Direct-attack onto James Max sa matatanggal. King Kong still getting the turtle. Multiple kills and nalupan naman accomplish. And even Shizu na nag-run away ngayon. Inaabot ang marker with a double kill. King Kong onto Aqua. He's got his eyes on the prize. Madadampot. And that's going to be a graceful exit muna para kay Aqua. At napakaganda ng laban na yun para sa Onyx Philippines.
James Punks na huli agad ni Brusco. Yeah, akala niya protektado siya kasi nasa harap yung Uranus pero ginamit ni Brusco yung gilid ng pader nung turtle and then nag-flicker papunta no sa likuran. Malagatot kacha yung galawan ni Brusco doon, na-miss niya kasi. Sabi niya, lahat ng hero ko gatot kacha. Pwede kong talunan yung likod, and James Punks hindi niya ine-expect na aabutan siya nung Kalea. And after that, they took down heroes on the side of AP Bren. Nakuha pa ni King Kong yung pagong. And medyo delikado na ito for AP Bren kasi pumapasok na tayo doon sa sinasabi nating window kanina na pwedeng to met ball yung Onyx. Eh nakita din natin, no, nakatagal naman kahit papaano ang AB Bren. Shizo with a beautiful Zaman Force. Pero again, this is closing to a 4K gold lead in Onyx Philippines. The moment na makakuha sila ng 4K gold lead, alam natin kung paano sila mag-pressure ng larong ito. Kaya naman makakabasag na sila ng Tori doon sa may bandang itaas. 6 minutes in, tahimik pa si King Kong sa ganitong lagay. Yeah, mas nararamdaman natin yung pag-scale up and di na nadidisrupt yung Sigma pattern ng jungling ni King Kong. So yeah, ang malungkot dito for AP Bren is right out. Tagal na mamaya natin pag-usapin yung X-Nova. Okay, ayan na naman yung precise na pagkuha. Isolate here onto X-Nova. Yeah, ang malungkot dito for AP Bren is yung kanilang comp ay super reliant sa frontline na durability ng Uranus. Wala sila masyadong crowd control, as you've said earlier, Romy. Pero kailangan nila lumaban ngayon kasi so far yung Onyx dahil sa XP labang ni King Kong, mayroon sila labanan sa pagong. Binalik! Magandang soul snare here para kay Aqua. Kaso Kirk on the other hand, kinukulong na pili din si Lord JM pero may kakunatan, nag-refill nga dito na overtime ay kayang pumapensa at pumapensa ng AP Bren. Ilang next daw ba kanya napakagandang Lord's pathway. Pero yung chase dito sa may batang kila na abutan pa rin naman dito sila Kelra. Kirk with unstoppable kill. Double kill yet again. Pero X-Nova, mapipilit na gamitin ng revitalize. Hindi yata siya kapantanan. May kasama pang recall para kay Kirk and Brusco. Medyo mainit ang focus ngayon ni Kuya mo, Kirk. 6-0 and 90% KB para dito sa larong ito. Grabe, nagre-recall na lang. Wala na kasi siyang ibang gagawin. And madaya din talaga yung composition ng Onyx kasi imagine mo, sobrang hirap na patayin ng Phobius na dadaan pa sa heals mula doon sa Surge of Life ni Brusco. Actually, kanya-kanya sila. May sarili-sarili silang way para makasurvive. Si Super Prince may sariling shield. Tapos si Kelra may pagtago. Huli na naman. Inabutan na naman, James Banks. Limited yung million moves na ngayon. Ginawang 10 lang. And check din yung para sa Onyx Philippines. At ngayon, kahit yung lure pathway, hindi nila masyado na ma-maximize. Hindi na nga nila magamit yung Hylos eh. Tuwing umaabante si X-Nova ay nakakahanap ang Onyx Philippines ng kill. And for AP Bren, that would mean na kailangan nila ng oras para makapag-farm, especially for their frontliners. Yeah, kaso yun yung main concern eh. Yung oras ng farm mo, yun yung teritoryo ng Onyx Philippines. Especially now with the Divine Glaive mula dito kay Kelra, tumataas na yung kanilang magic damage. And hindi sila kapos kasi medyo mahapdi na rin talaga yung YSS. Yung raw damage output ni King Kong with the Blade of Despair ay tumatagos kay Lord JM. At kailangan nilang hanapan ng paraan na mapitas either si Kelra at si King Kong or si King Kong. Pero mukhang isang Tori na naman ang babagsak sa AP Bren. Papasok pa para sa team fight. Okay, huli na naman ni Kirk doon ang posisyon nila Shizu. Mapilitan na gamitin sa Force para umatras X-Nova. Will be melted down here by Onyx Philippines. Lord JM, next target. Dark Waves from Kirk. Continuously hitting members of AP Bren. Partida may naka-revitalize na yung Hylos doon. Yun na yung maximum na tagal na pwede ng isang Hylos. At this point, medyo non-factor na yung sustain ng AP Bren kasi medyo kailangan mo ng, ng prolonged team fight. Kasi hindi gusto sa'yo ibigay ng Onyx yun kasi kaya nila i-burst lahat. Hindi nagiging prolonged team fight dahil in an instant matatanggalan na naman sila isa. Lord James is down. Aray ko po! Aray ko po! James Banks taken down. 5 miyembro ng Onyx ay napasugod habang AP Bren na ipaatras muna. Pare, parang sure na siya na mamamatay yung Lancelot. Hindi na siya nag-dash, hindi na nag-trace test. Pinanood na lang niya yung Mountain Shocker na tumapos ng isang Lancelot. Pero mid-late pa rin ang kanilang punteriya. Mabubuhay na si Lord JM at mukhang makakadepensa pa naman ang side ng AP Bren. 15 seconds bago lumabas ang Lord. Kaya bang mag-contest ng AP Bren dito? Medyo mahihirapan sila. Honestly, in terms of technicality, lamang din kasi sa XP si King Kong. So, yung retry damage alone is not gonna be enough from James Punks to steal King Kong. That's the secondary problem. First problem nila is paano ka tatawid doon sa mapa ng Onyx Philippines. And ito kung titignan mo yung laro ng Onyx, no? Kung i-raise mo lang yung question, kung nagbabalik na ba sila sa S14 form, ganito sila nung Season 14. 9 minutes, 9,000 gold lead. Yung kada minuto talaga, meron kang 1,000 makikita. At mukhang yung Lord ay sisimula na nga dito ng Onyx Philippines. First Lord of the game at uncontested ata ito. May Tore pang kasama. Grabing
parang nag-99 sale, hindi pa September. Ganun Oo. kadami ang nakuha ng Onyx Philippines. Siyempre, Dinutuloy pag po. mga sale na humahakot, di ba? Di lang basta add to cart, na-check out din nila kung sino yung mga specific targets nila. Even Lord James, sabi nga natin, walang pang crowd control na direct na lockdown dito yung AP Bren. Yeah. Dadalay nila yung Lord ng isang wave. Unfortunately, abot pa rin yung Lord doon sa may energy shields. Pero sa mid lane na sa mid lane lalabas. So, it wouldn't matter kasi wala nang shields dito sa mid. So, there is a direct answer from Onyx Philippines. When they want to push, pwede nilang kontrolan yung dalawang side lane. Kaya naman, ang laki ng focus dito ng Onyx na kumpletuhin yung kanilang criteria para magawa yung tri-waves. Oh, hindi pa nga gumagawa ng flashy play dito si Kelra, no? Nag-aabang pa tayo ng mga posibleng magpasok with Chaos Darkening, pero parang hindi kasi kailangan gawin eh. Kumbaga kahit sinong mauli ni Brusco, as you guys said, ay sapat ang kanilang damage para tapusin ang buhay ng maiaangat ni Brusco. Pero dito na sa mid lane ang Lord na ito, first Lord of the game. Ano kaya ang makukuha ng Onyx Philippines? Matatapos na kaya nila yung laro sa Lord na ito? Tingnan natin kung makakadepensa pa. Concealed play here para kay Kirk. Doon pa rin may mga basic attacks, but still makakabasag ng tore sa gitna ang Onyx. At kakasabi pa nga lang natin, ngayon sumama pa si Kera with the chaos of all. Nandyan yung targeting. Napakasakit Aray. naman naman. Parang barko na magagaling dito kay King Kong. Tuloy-tuloy pa rin ang marcha. Ito na nga ba yung oras para tapusin ang laban na ito dahil sumusugod pa rin. Tuloy-tuloy yung Super Fam. The Lord Wow. will be taken down here by AB Bren. Pero tatama doon sila Super Let's go. Fam. Even Brusco sa Kenra. pinakagilid. Matatarget ni Lord JM. And the rest of the gang will be able to secure the game number 1. Malinis, mabilis at dominante ang Game 1 na pinakita ng Onyx.